Yan, sagutin muna per batch. Yan, 20 per batch. Ganon. For example, 20 muna, sulatan, pwede mo namang sulatan yung ano, answer sheet mo. Yan, so sulatan mo yung 20. Yan, ganyan. Tapos i-shade mo na. Yan. Tapos yung mga hindi mo pa alam, pwede mo namang ano, ako talaga, hindi ko siya sinagaton yung mga hindi ko pa alam. Hindi ko pinilit yung sarili ko. Okay, 20, tapos halimbawa, 10 lang yung nasagutan ko, okay lang. Tapos next, nang ganyan, ganyan. And then binalik-balikan ko, paulit-ulit yung mga hindi ko alam. Okay, for example, binalikan ko number 10. Kaya hindi ko pa rin alam, di ko pa rin ako sa mga sa hindi ko nasagutan, ganyan. So binabalik-balikan ko lang talaga hanggang kasi there's clarity after na ma-feel mo na halimbawa feel mo na kasi na konti na lang yung ano yung hindi mo pa alam eh. Yan. So parang alam mo biglang parang hindi ka pressured, biglang ay pati ko alam to. Ang dali-dali lang nung ang dali-dali pala ka. Ganon. Okay, so 9 o'clock. Ayan. So let's start, okay? Yan. So, once again, this is Gurography. It's a free, let review hub. Yan. So, perhaps, ngayon na lang yung pa-free ko. Okay. So, next season, I think I will start, maningil. Very minimal fee. Okay. Kasi, napansin ko lang, pag free kasi, parang, hindi nila masyadong sinasayang. Yan. Ang dami-daming mga members sa aking GC pero konti lang yung sumasagot. Alright, okay. So meron po tayong Mac boards. Yan. So nasa pre-board na po kami. Mag-message po lang po sa Blue App. It's free. Alright. And then accessible din po. Free pa din yung access ng aking YT. Alright. Okay. So, Gen Ed po tayo, right? So, ilagay niyo po yung number pag sumasagot kayo, okay? So, pakitap-tap naman yung ating live, guys. Alright, number 1. Okay, the lightest element of the periodic table is A, helium, B, hydrogen, C, oxygen, and D, lithium. Actually, dapat wala akong live ngayon. Kaya lang hindi ko na-record tong live ko nung Tuesday. Okay, I was not able to record. So, i-live ko na lang. Tuesdays, Thursdays, and Saturdays kasi yung live ko. Yan. So bukas magle-live ulit ako kasi hindi na naman na-record nung ano. Ang hina kasi ng signal dahil sa southwest monsoon na to. Yan. Okay, so lagay niyo pa yung number, guys. Again, the lightest element of the periodic table is A, helium. Okay, B, hydrogen. C, oxygen, and D, lithium. Hi, Ma'am Celestina, you're there. Okay, so sabi ni Ma'am Celestina, it's hydrogen. Okay. All right. So I hope hindi naglalag, ano. Okay, so the answer here is tama. It is hydrogen. Okay, so it is not only the lightest, yan din yung most abundant chemical element. Okay, yan. So, hindi lang lightest ang hydrogen, it is also the most abundant chemical element. Yung lithium, ito naman yung lightest metal. Okay. Yan. So, lithium, M, it ends in M, metal, okay? LM, okay? Lightest metal, okay? Mga ganun-ganun mga mnemonics lang. Number 2, this painting, The Death of Cleopatra, won a silver medal at the 1881 National Exposition of Fine Arts in Madrid and is now part of the permanent collection of the Museo del Prado in Spain. Who is the renowned Filipino artist who painted it? A. Felix Resurrección Hidalgo, Felix pa yan kung ano. B. Juan Luna, C. Fernando Amorsolo, and D. Vicente Manansala. Okay, so again, this painting, The Death of Cleopatra, won a silver medal at the 1881 National Exposition of Fine Arts in Madrid and is now part of the permanent collection of the Museo del Prado in Spain. Who is the renowned Filipino artist who painted it? Okay, A. Felix or Felix Resurrección Hidalgo, B. Juan Luna, C. Fernando Amorsolo, and D. Vicente Manansala. Okay, ilagay nyo po yung number ha pag sumasagot kayo ha. Lagay nyo po yung number. Okay, 2B, ganun. Alright. Oh, okay. So, sa kanya yung, okay, so, ang pinakasikat, di ba, is yung spoliarium, di ba, yon. Pero, sa kanya ba din pala to? Okay, very good kayo dyan, right? Sa Death of Cleopatra, which is, of course, it depicts yung it depicted yung ano yung the fall of Rome, the fall of Egypt, 'di ba? Yung death nga, yung pagkamatay ni Cleopatra. Okay, yan. Okay, so etong si nanalo siya ng first, yun yung first na silver medal ni Juan Luna. Okay. Ito naman si Felix Resurrection Hidalgo, nanalo din naman siya
dito ng silver medal, pero iba yung sa kanya. Okay, Vergenes Christianas Express, tas Al Populacho. Okay, si Fernando Amorsolo, ang lumalabas na gasgas po talaga dito is Grand Old Man of the Philippine Art. Okay, i-memorize niyo to kasi meron din yung Fernando Marmorsolo is known as, tapos letter A, Grand Old Man of uh, Philippine Art, B, Grand Old Man of Black. Ay naku, may ganun pa palang tanong, okay? Yan, kaya Grand Old Man of Philippine Art, GOMPA. Yun na lang isipin nyo, GOMPA, Grand Old Man of the Philippine Art. Kalain nyo may pag ganun pa tanong, okay? And then, he's also known as, for his rural landscape, of course. Alright, si Vicente Manansala lumalabas din po sa kanya, yung sa kanya, sa kanya po yung planting rice and he is known for cubism. Okay, yung mga cube na ano. Okay. Alright, BQ2. Okay, so bonus question. Of course, yung mga bago dito, yung bonus question po natin, related po doon. Okay, sa main question natin na lumalabas din naman. Okay, which of the following individuals was documented to have modeled for Luna's The Death of Cleopatra? A. Jose Rizal, B. Emilio Aguinaldo, C. Antonio Luna, and D. Andres Bonifacio. Okay, so may mga nagkamali dito. Alright, again, which of the following individuals was documented to have modeled for Luna's The Death of Cleopatra? A. Jose Rizal, B. Emilio Aguinaldo, C. Antonio Luna, and D. Andres Bonifacio. Okay, so ilagay nyo po yung number ha na sinasagutan nyo. Manghula lang kayo, it's okay. Kung hindi nyo alam, bakit naman, di ba? At least nanghula kayo. 'Di ba? Mas maalala nyo pag ano. Ilagay nyo yung number, yung ano, BQ2 pala, BQ2. Ganun. Uy, nakakapasok yung iba. Thank you po, TikTok. Hindi nyo rin-restrict yung aking account. Alright, so BQ2, BCC. Oh, okay, 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 okay. Alright. Oo nga naman, 'di ba? Ganito din yung mga ano, sagot last time, guys. Walang nagtama, guys. Okay, so the answer there is Jose Rizal po siya. Okay. May namili at pinalitan ko actually yung ano, yung option kasi obvious kasi yung iba. Okay? So pinalitan ko si Antonio Luna doon. Okay, sabi ko may mabubudol dito. Meron pala talaga. Okay, so si Jose Rizal po 'yon. Okay, so feeling ko they are very close kasi maraming hindi ko alam kung marami ha, pero yung sa ano din sa ano pa yon, yung blood compact na ginawa ni ni Juan Luna, kinuha din niya si Jose Rizal as siya si Katuna na model doon. Okay, yan. So the fall of Cleopatra, si Jose Rizal yung Egyptian priest. Okay. Number 3, dengue is an infectious disease transmitted by an organism classified under which phylum? Okay, A. Annelida, B. Arthropoda, C. Chordata, and D. Mollusca. Okay, again, dengue is an infectious disease transmitted by an organism classified under which phylum? A. Annelida, B. Arthropoda, C. Chordata, and D. Mollusca. Okay, so ano, high yield po to, okay? Top-notch question to. Okay, yan. Parang hindi parang meron din kasi yung mga paulit-ulit na bumabalik. Ayan. So, tip ko na din po. Yan. So, puntahan nyo po yung aking Red app. Yan, yung ating red channel pala, hindi Red app. Yung kung nagmamadali kayo, piliin niyo na lang yung may mga videos na nakalagay doon, actual let questions. Mga actual po talaga 'yon, okay? Yan. It's either yun yung mga tinake ko or nung mga nag-take yung mga dati nag-review sa akin, talagang binibigay nila sa akin. Ma'am, ganito lumabas ng ganito. So, ayan. Okay, so DB, ba't may N? Okay, DB, 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 DB. All right. Okay, so the answer here is B, arthropoda. Okay, yung mollusk. 'Di ba kaya nga mollusk yung tawag natin sa mga clams, 'di ba? Yan yung inuulam. Okay. All right. So ito, yung there are nine major phyla. Okay. So arthropoda po kasi Anopheles aegypti. Okay. Anopheles aegypti. Yun po yung nagkakos ng danger. Yung Anopheles aegypti nasa arthropoda kasi arthropoda is lahat ng insects. Okay, mosquitoes, butterflies, insects and bugs. Okay, yan. So spiders, scorpions, yan yung arthropoda. Okay.
basahin nyo na lang itong mga ito. Okay, yan. Alright, yung mga to. Pwede nyo i-screenshot pagpuntahan nyo sa YT. Okay, yan. Yan. Alright? Arthropoda, yes. All right, number 3, HTML stands for Hypertext Markup Blank. Okay, A, label po ba yan? B, language. C, layout. Or D, link. Okay, so H is hypertext. HT is hypertext. M is markup. And then ano yung L? Okay. Again, number 3, HTML stands for Hypertext Markup Blank. A, label. B, language. C, layout. And D, link. Okay, so ilagay nyo po yung, please, pwedeng pakilagay nyo po yung number para nakikita ko din kung naglalag ba kayo or ako yung naglalag, ganon, okay? Alright, okay. Ayan, so ang dami na natin ngayon. So if you want to do Macboards for free, message lang po kayo sa Blue App. Free po talaga yon, okay? Alright, so the answer is DB. Nag-away na naman ang DB. DB, link at saka language. Okay, so for this, the answer here is language. Okay, so ito yung special code, okay, para makagawa ng web pages. Yan. So, hindi nyo nakikita doon. Yung HTTP, www, wala doon, okay? These are embedded code, yung mga HTML. Alright, so tingnan natin yung mga lumalabas. Ayan, so web browser. Okay, web browser. Yan. So ito yung ginagamit natin para mag-search. Okay, lumalabas din po yun. Alright, so Chrome, Safari, Edge, at saka MSN. Okay, so may tanong po kasi doon na which is not a web browser. So may sumagot pa doon nung linive ko yun ng MSN kasi parang hindi na time kasi namin yun ngayon. So hindi niyo na ata alam ngayon yun. Pero meron pong MSN. Tapos kahit i-try nyo msn.com, lumalabas pa rin yun. Akala ko nga wala na pero meron pala. Alright, so web server. Okay, so ito yung yan, saan naka-store yung website files, alright? Okay, Earl, syempre yung www, okay, yan. And then yung HTTP, of course, yun yung protocol, okay, yan, protocol. Alright. Number 4, what cellular component is duplicated during mitosis? Okay, A, cell membrane, B, chromosome, C, mitochondria, and D, cytoplasm. Again, what cellular component is duplicated during mitosis? A, cell membrane, B, chromosome, C, mitochondria, and D, cytoplasm. Mag-live din ako bukas for the social science majorship. And I think kaya ko ding magbigay ng free na huling pabaon. Okay, yan. Pero live lang yun. Alright. So, B. Ayan, wala nagkamali. Ilagay nyo yung number, please. Okay, so B, very good kayo dyan. Alright, so pag mitosis, chromosomes. Okay? Pag mitosis, chromosomes. Okay, so define muna natin yung mitosis. Okay, so bakit may mitosis? Okay, so this is for repair or growth. Okay, yan. So habang lumalaki yung bata, dapat mas marami siyang cell. Yan, so nagduduplicate yung mga, yung cell natin. Okay, yan. And pagdating sa chromosomes, it's mitosis. Okay, so tingnan muna natin to. Alright, so ito yung 4 stages of mitosis. Okay, so PMAT. Okay, PMAT. Lumalabas din po to. Okay, so first is prophase. Okay, yan. So prophase, yan. So nakikita nyo po yung mga chromatin. Okay, nagiging chromosomes na siya. Dito sa gitna. Okay, yan. And then pag metaphase, okay, M is for middle. Okay, yan. Okay, so kasi nagla-line up yung mga chromosomes sa middle. Okay, M. Alright, promat, yes, pwede din po yon. Okay, PMAT or promat. Okay, M for middle. Okay, A for away. Okay, kasi nag-move na sila at the end of the cell. A for anaphase, A for away. And then telophase, dito na po yung naghahati na siya. Nag-start na siyang maghati into 2 daughter cells. Kasi kailangan mas maraming cell. Pag halimbawa, nasugatan tayo, yung mga ganon. Okay, yan. And then doon, nag-start na rin po yung sa telophase, doon na rin mag-start yung cytokinesis. Kasi after po, nung mitosis, meron ng cytokinesis. Okay, so tingnan natin, lumalabas din po to. The cell must physically divide its cytoplasm, organelles, and cell membrane to form 2 separate daughter cells. This final step of cell division ensures that each new cell has enough cellular material to function independently.
What is this process of cytoplasmic division called? Okay, so mitosis po ba yan or cytokinesis? Yan. Red po ba yan or blue? Red, sabi ni ano? Di pa no? Oh, blue. Sabi. Okay, how about the others? Red, ala. Oh, blue, ala. Okay. Okay, red, blue, red, blue, red, blue, red, blue. Okay, so the answer there is cytokinesis. Okay, so C for C. Okay, C for C. Cytoplasm yung nagdi-divide dun sa cytokinesis. Okay, so let's see muna. Okay. So, idagdag muna natin yung meiosis din, ha? Okay. So, lumalabas po doon, yung mitosis at saka meiosis, sa nucleus po nagdi-divide, okay? And then ito na nga yung hinahanap natin sa cytokinesis is cytoplasm, okay? Etong mitosis is for tawag doon, is for isa sa mga chromosomes natin, 'di ba? Yan. Etong naman, meiosis is for sperm and egg, okay? Dun sa meiosis, okay? Ang purpose nun is to reproduce, okay? Kasi nga sex gamit ito sa meiosis, all right? And then itong both mitosis and meiosis, after yung nila, yung kanilang how do you call that process, is mag-e-end pa rin sila na mag-e-end sa cytokinesis. Okay? So, mitosis, and then after mitosis, cytokinesis. Or meiosis, after meiosis is cytokinesis pa rin. Okay? So, wag kalimutan ha, mitosis is nucleus, lumalabas ka din po kasi yun, and saka cytokinesis is cytoplasm. Okay, thank you for sharing the live. Number 5, Hilaria del Rosario was the first wife of Emilio Aguinaldo. What illness caused her death in 1921? A. Cholera, B. Malaria, C. Pulmonary tuberculosis, and D. Dengue fever. Hala, ang lakas ng ulan. Okay, wait. Paglagay ako ng aking mic para marinig nyo ako. Oh, ha, CB, CB, CB. Okay. Ay, may nagdina. O, A na lang, larga na. Alright, okay. I hope naririnig nyo po ako. Yan, naka-mic naman po ako. Alright, okay. So the answer there is pulmonary tuberculosis. Okay, pulmonary tuberculosis. Okay, alright. Alright, so tignan natin. So, dinagdag ko na rin si Emilio Aguinaldo. Okay, ay si Andres Bonifacio kasi lumalabas. Alright, so ito yung mnemonics mo. E-H-M. Okay, ehem. Yan, kasi si Emilio Aguinaldo, ang first wife niya is si Hilaria del Rosario. At ang second wife niya is si Maria Agoncillo, na wala naman silang anak. Okay, so Hilaria del Rosario, of course, siya yung first lady of the Philippines. Yan, kasi syempre first president natin si Aguinaldo. Kaya siya din yung nag-found sa precursor ng Philippine Red Cross. Okay, so ehem. Yan, so pag ehem ka ng ehem, okay, so may respiratory problem ka. So yun yung isipin nyo, respiratory problem, tuberculosis. Di ba? Okay, yan. So ehem yan. Si Andres Bonifacio naman, alam niyo yung mnemonics ko dati, minekaniko ni Bonifacio ang makina ni Monica. Okay, so Monica, first wife niya, namatay siya sa leprosy. Okay, so amlep. Okay, Andres Bonifacio, Monica, leprosy. And then of course, at least hindi nyo makakalimutan, of course, alam na alam natin yung second wife niya, si Lakambini ng Katipunan, si Gregoria de Jesus. Lumalabas din po yan. Okay? Lakambini ng Katipunan. Parang if I remember it right, 14 years old siya nung ma-inlove siya kay Andres Bonifacio. Yan. Sobrang pagmamahal daw niya yun eh. Number 6, profanity is most closely associated with A, flattery, B, obscenity, C, diplomacy, and D, scholarship. Again, profanity is most closely associated with A, flattery, B, obscenity, C, diplomacy, and D, scholarship. Okay, so di ba laging, they are throwing profanity at each other. Okay, di ba narinig natin yung gano'n or nababasa natin? Ilagay niyo po yung number, guys. Ayan, so marami na tayo, guys. So if you want to do mock boards, it's for free. Message lang po kayo sa aking
blew up. Okay? Lagay niyo po yung number. Okay, thank you for following. Okay? Paki-follow niyo na rin ako sa Blue Up ko, please. At saka sa aking channel. Okay? Red channel. Alright? So, very good. Walang nagkamali, ano? Okay, very good. Yeah. So, it is obscenity. Yan. Kasi nga, ang profanity is usually bastos. Di ba? Ganon. Disrespectful. Okay? Insulting. Okay. Alright. Ang obscene naman is parang hindi decente. Okay, yan. Napaka-obscene naman yung mga words mo, ay char. Alright. Number 7, which Filipino writer is known for her feminist novels such as Dekada 70 and Bata Bata Paano Ka Ginawa? A. Luwalhati Bautista, B. F. Sonilo Ceci, Gilda Cordero Fernando, and D. Ninochka Rosca. Okay, so ito kaya pala ano no, na narinig natin 'to, 'di ba? Nung ay ewan ko lang sa inyo kung ano kasi bata pa kayo siguro nun. Pero naririnig ko nung ginawa yung mga pelikula, 'di ba? Lumalabas si Rolhati Bautista. So writer pala siya. Okay. Alright. So which Filipino writer is known for her feminist novels such as Dekada 70 and Bata Bata Paano Ka Ginawa? A. Luwalhati Bautista, B. F. Chonilo Ceci, Gilda Cordero Fernando, and D. Ninoch Carosca. Okay. Wow. Wow, wow. Perfect. Perfect kayo dyan. Alright. Yes, so it is Luwalhati Bautista. Yan. So, feminist nga daw siya kasi yung mga novels niya is more on ang mga protagonist niya is mga female. Okay, yan. Alright, si F. Shonil Jose, ang lumalabas sa kanya is yung Rosales Saga. Okay, Rosales Saga. Yung Viajero, hindi naman masyado lumalabas. Of course, si Gilda Cordero Fernando, hindi na lumabas in March 2025 ata lumabas to. Yan, so The Butcher, the Baker, and the Candlestick Maker. Okay, laging lumalabas yan. Ninoch Karoska, so far, hindi ko pa naman na-encounter to, pero lumabas na po to. Okay, so, isa din siyang feminist. Okay, yan. So, ang pinaka-popular na ano niya, State of War. Okay, na it is an account of the Marcos dictatorship. Okay, so far hindi naman po lumalabas. Pero ilagay, syempre, andyan na yun sa option. So, let's define them. Okay, may nagte-text. Okay, so mag-reply po ako sa inyo pag after ng aking live. Alright, number 8, sa anong uri ng talumpati ibinibigay ang paksa bago magsimula? Okay, so ito yung maraming ano, A. Extemporaneous, B. Manuscrito, C. Impromptu, and D. Memoriado. Okay. Again, sa anong uri ng talumpati ibinibigay ang paksa bago magsimula? A. Extemporaneous, B. Manuscrito, C. Impromptu, and D. Memoriado. Ilagay niyo po yung number, guys. Please? Oh, that's C for sure. Aha! Sure kayo niyan? Yan. So, nung high school kami, guys, laging may mga ganito, mga declamation, ganyan. Okay, AC, ayan. So, AC naman talaga ang pag-aana. Okay. Ayan, kaya pala. Okay, so the answer here is extemporaneous. Extemporaneous. Alright, okay, so let's see. Alright, so of course, sa manuscript muna tayo. Okay, so script. Yan, so ibig sabihin, nakasulat po lahat, binabasa na lang. Okay? Yun these are 4 methods of speech delivery, by the way, okay? And then yung memorized, syempre, minemorized mo. Okay? Yan. O why? So, okay, so explain po natin, okay? So, memorize mo na. Okay. Yung impromptu po kasi, okay? Tama din naman, okay? Na on the spot for example, tatawagin ka na lang doon. Okay, so ito, contest natin ngayon ay extemporaneous. Ganyan. Tatawagin ka na doon and then tatanungin ka. Okay, and the question is anything under the sun. Okay, yun ang ang impromptu. Ang extemporaneous po kasi, prior, okay? Although hindi mo memorize hindi mo alam, okay, yung tatanong sa'yo, pero alam mo na yung paksa, alam mo na yung subject, okay? For example, a week before the contest, binigay na, ang paksa natin ay ganito. Unity through sports. Oh, yun. Okay, so syempre magre-research ka about unity through sports, ganyan ganyan. So alam mo naman yung paksa, hindi mo nga lang alam yung tanong, okay? Yun po yung extemporaneous. Okay, yes, ang impromptu is on the spot. Yes.
Di ba meron pa ba ngayon? Uso pa ba yan? Sa amin dati pag ano namin, nung high school kami. Yan. Alright. Wait, ano ba ang extemporaneous in Tagalog? Extemporaneous naman ang nakalagay? Extemporaneous yung nakalagay. Extemporaneous pa rin po siya kasi binibigay siya before the time na start, kahit onti lang paghahanda. Yes, sinasabi po na konti yung paghahanda kasi hindi mo po alam kung ano yung tatanungin sa'yo. Okay, so sabi ko nga po, for example, ang paksa ay about apples, okay, or fruits. O, so alam mo na about fruits pero hindi mo alam yung tanong mismo sa'yo. Baka yung tanong pala is, why is apple your favorite? Parang ganun pala. Okay? Alright? No, talumpati po is speech. Speech po yung talumpati. Okay? Ayan. Totoo ba yan? Dagli ang talumpati. Oh, meron pala talagang Tagalog niyan. Thank you po. Thank you po. Alright? Ang galing naman. Okay. Number 9, bile is used in the human body for the digestion of A proteins, B fats, C sugars, and D vitamins. Ma'am, yung extemporaneous po ba is yung sagot mo nakadepende sa nanonood? What do you mean po? What do you mean po? Pakiklaro. Alright, so again, bile is used in the human body for the digestion of A proteins, B fats, C sugars, and D vitamins. Alright, ilagay niyo po yung number please. Yan. Okay, so BA. Alright, okay, so the answer here is fats. Okay, so bile, fats. Alright, so proteins at saka sugars, mga enzyme po. Okay, yan. Alright, yung vitamins, okay, so hindi naman kailangang i-digest, okay? Kaya nadi-dissolve. Kaya nga 'di ba, ang vitamins it's either fat soluble or water soluble. Okay? Parang inadapt lang po. What do you mean inadapt? Pakiklaro yung tanong ha. Yan. Alright, number 10, in the sentence, the committee submitted its report after a thorough deliberation. What type of pronouns is the underlined word? Okay, A, personal pronoun, B, demonstrative pronoun, C, possessive pronoun, and D, reflexive pronoun. Okay, so marami pang nagkamali dito last time. Alright. So, actually po si Ma'am Chair Baby, parang may nagsabi nga na sa pre-board daw nila is pakabasahin nyo mismo yung tanong muna. Okay, yan. Kasi minsan yung iba is iba yung pagkatanong, okay? Pero yun yung sagot. Tapos sabi na hindi, mali po, ganyan. So, ibigay nyo po muna yung tanong, okay? Kung paano yung pagkatanong. Okay, kasi meron talagang ganyan na nangyayari. Okay? Na akala nyo pero kaiba pala yung tanong. Parehas nga lang yung options. All right? So C. Okay. Dami nagkamali dito. Okay guys, so abangan nyo na lang ako. TTHS po yung aking live. Nagkataon lang na live ko to kasi hindi ko na record last time kasi mahina yung signal. Alright, D, sabi niya. Okay. Alright. Alright, nobody knows. Tama naman. Tama naman, possessive. Okay, di ba? Mine. Okay? Parang it's kasi hindi naman tao yon. Okay? Committee. Okay? So that's why it is still possessive. Di ba? It's. Kasi nga, ano naman to, hindi naman, wala namang gender tong committee. Okay? And that is why it's. Okay. Alright. Okay po. Bait-bait. Alright. Imbes na okay. That's very good. Okay. So, tingnan natin. Personal pronoun, syempre. Okay. So, ito yung mga personal pronoun. Ito yung panghalip. Okay. Panghalip pala yung pronoun. Okay. So, ito yung ipinanghahalip mo doon sa person, place, or thing. Okay? Yeah, English major here. Aba, ang yabang! Okay. Alright, so, yan. So, I, you, he, yan, yung mga yan. Okay? Possessive pronoun, yun na nga po. Mine, tama naman. At kasama po yung its, of course, dyan. Okay? Yan. So, mine, yours, his, hers, yan. Demonstrative pronoun, nagde-demonstrate. Okay, yan. So, nagpo-point. This, that, yan. Ito, yun. Ito,
Mga yun. Okay, yan. Right, and reflexive pronoun, okay, nagre-reflex, bumabalik. Okay, yan. Kaya nga, dadagdag natin yung self. Okay, I, yung personal pronoun, tapos pag bumabalik, myself. Okay, yung ganun. Okay? Alright. Number 11, which scientist is correctly paired with his major contribution? Okay, A. James Clerk Maxwell, laws of motion and universal gravitation. B. Gregor Mendel, theory of evolution by natural selection. C. Dmitry Mendeleev, periodic table of elements. C. Michael Faraday, discovery of X-rays. Okay. Sana all nabalik. Oo nga eh. Yan. It appear tayo. Parehas tayong hindi nabalikan. Okay. Alright. Itong si Michael Faraday, lumabas nung March 2025. Sino yun? Sabi nila. Okay? Yan. Kaya biglang ang daming question about Michael Faraday. Alright? Okay. Very good naman kayo dyan. Alright. So the answer there is C yan, ma'am. Tama na me this time. Tama ka dyan. Alright, okay, yeah. So, Dmitry Mendeleev, siya, of course, yung periodic table of elements. Okay, tingnan nyo yung Mendeleev, ang daming E yan. E for elements. Okay, ayon, okay. Okay, so, tingnan natin. Si James Clerk Maxwell, hindi mo masyado lumalabas ito, pero hindi natin alam. Si James Faraday nga, si Michael Faraday nga, lumabas noong March 2025. Yan. So, wag nating isipin na, hindi yan lalabas, hindi yan common. No, no, no. Okay? Marami pa rin lalabas na bago. Okay, so James Clerk Maxwell, yung sa kanya is electromagnetic radiation. Okay, James Clerk Maxwell. Gregor Mendel, of course, si father of genetics yan. Si Michael Faraday, lumabas po ito noong March 2025, electric motor. Okay, ang tanong is, who invented the electric motor? Okay, yan. Okay? Yes, yes, yes. Yes. Yes, si Gregor Mendel. Kaya nga 'di ba yun yung ginamit niyo yung piece. Okay, yan. All right. All right, Sir Isaac Newton, of course, laws of motion and universal. Gas-gas na gas-gas. Okay? Mali po sa rational kanina pa. What do you mean po? Alright? And Charles Darwin, theory of evolution by natural selection. At saka yung X-ray si Rontgen. Hindi, ang hinahanap po kasi natin dito is saan dito yung tama? Okay? Saan dito yung tama? So, mali nga po yung Gregor Mendel kasi nga siya po yung sa sa father of genetics po siya. Okay? Inaral po niya yung heredity, di ba? Yung gumamit siya ng peace. Alright. Okay, number 12, the least harmful energy to the atmosphere because it does not emit pollution is A, fossil fuels, B, slash and burn, agriculture, C, dry cell, and D, nuclear energy. Okay. Hindi nabasa ang question. Okay. Kaya, baka basahin yung tanong, ha? Yan, napaka-importante po yun. Kasi, tawag doon, minsan may mga magkakamali ka pa lang kasi and nangyayari po yun sa actual maski ako, okay, na parang dahil sa kababasa mo dun sa option, nakakalimutan mo na yung tanong, promise. Okay, so balikan nyo po yun. Lalo pag may nakita kayo na not, except, bilugan nyo na yun kasi minsan hinahanap mo yung hindi pala except. Alright. Alright, okay. So, ang galing-galing. Okay, so, okay, may konti pa lang yung nagkamali. Actually, lumabas to nung September 2025. Okay, yan. Alright, so the answer there is nuclear energy. Okay, yan. So, pero ang sagot doon is wind energy ata yan kasi walang nuclear energy doon. Okay, kasi alright, so actually pagdating sa carbon footprint, number 1 ang nuclear energy. Hindi siya nag-e-emit ng carbon footprint. Kaya nga po siya, it does not emit pollution. Okay, yan. Alright, how do you call that? Yung kasing maraming nabubudol doon sa solar, okay, solar energy. Pero yung paggawa po kasi ng mga photovoltaic sa solar energy is nag-e-emit pa rin siya ng pollution, okay? So again, yung solar energy mismo, hindi po siya nag-e-emit ng pollution, okay? Pero yung paggawa mismo ng solar photovoltaic, okay, yung mga panel ba, is nag-e-emit po siya ng carbon which is pollution, okay? Ilang items po ngayon, ma'am? Lagi naman po tayong 20 points, 'di ba? Yung mga may number, pero may mga
bonus question tayo, okay? Pag may mga alam akong related doon na lumalabas din. Alright? Okay, so bakit ang fossil fuel? Of course, yan, yung mga coal, yung mga yun, malakas po siya sa carbon. Okay, slash and burn. Ito po yung, ano po yung sa Tagalog yung slash and burn? Sige nga po, lumalabas din po to. Minsan kasi wala yung may tanong ito, yung tanong dito is, ito yung klase ng agriculture na ginagawa sa mountain, okay, sa mountain areas, okay, just like us. Okay, so this is, ang sagot po niyan ay slash and burn. Pero paano pag wala yung, slash and burn? Okay, sige nga po. Pag wala yung slash and burn, anong gagawin? Iiyak kay Char. Okay, ang galing. Okay, yan sa Igorot, di ba? Yes. Okay, yes. Tama po. Lumalabas po yon. Yes, kaingin. Okay, so syempre, di ba? Ang kaingin, di ba, is binaburn yung mountain. Of course, it emits, uh, carbon, okay, pollution, okay, and dry cell energy, of course, ang lakas ng pollution ng dry cell energy, yung mga battery, di ba? So, kaya po, ang sagot niyan ay nuclear energy. Okay, yan. Number 13. Ma'am, nagtuturo din po kayo ng major. Social science lang po yung tinuturo ko. Okay, yan. Kasi social science major po ako. Yeah. Ang major po natin ay social science, hindi po social studies. Okay? Yan. So magla-live po ako ng social science bukas. Okay? But may pa-free po ako. Pinapa-free ko po yung 15 out of 40. Okay? Pero if you want to makuha nyo lahat, mga videos, PDF, quizzes, it's just 299. Okay? Napakamura. Ako ata yung pinakamura. Okay, number 13, who was the first Filipino to be named a national scientist of the Philippines? A. Gregorio Izara, B. Fidel Mundo, C. Juan S. Salcedo Jr., and D. Encarnacion Alzona. Okay. Yan. So magla-live din pa rin po ako bukas for Soksay kasi hindi natuloy kahapon kasi grabe yung internet natin. Number 13, who was the first Filipino to be named as a national scientist of the Philippines? A. Gregorio Izara. B. Fidel Mundo. Kilala ko po. Oh, wow. Talaga? B. Juan S. Salcedo Jr. and the Encarnacion Alzona. Ilagay niyo po yung number, please. Alright, so ang sagot po, okay, B. Alright, okay, so the answer here is si Juan S. Salcedo Jr. Okay, si Fidel Mundo, siya po yung, siya yung first woman, okay, na national scientist. Okay, so actually, yan, major in science po ako. Ay, hindi po siya pareha sa social science, okay? Kung gusto niyo pang mag-enroll, ang alam ko na magaling sa science is si Sir Ikel, okay? So, ano niyo lang, hanapin niyo hindi ko alam kung may ano siya, pero sa FB is Sir Ikel yung pangalan niya. Okay, siya, yan. Alright, so tingnan natin. Alright, so actually napansin niyo, no? Etong Gregorio Izar at saka Juan S. Salcedo, parehas sila, okay? Andito sila sa 1978, okay? Tatlo sila, Salcedo, Santos at saka si Zara. Okay, pero ang tanong kasi doon, balikan natin is first Filipino. Okay, so although parehas sila ng year, okay, pero ang number one talaga is si Juan S. Salcedo Jr. Okay, so syempre, research ko po yan para tama naman yung maibibigay ko. Alright? Uy, kilala nga ni F.E. Del Mundo Bamboo Incubator. Ah, talaga ba? Tingnan natin. Fidel Mundo Pediatrics. Pediatrics. Okay, maybe po. Okay, yan. Si Sir Ikel. Yes, si Sir Ikel. Sabi ni Jules. Okay, number 14. There had been recent bank runs and bank closures. Okay, how much of the deposits is covered for reimbursement by the PDIC? Okay, Philippine Deposit Insurance Corporation, A, 100 million. Cha-ching! B, 1 million. C, 500,000. And D, 100,000. Okay, so guys, if gusto nyo mag-Macboard, okay, free ngayon, okay? As of now, free. Okay, next season na po siguro, maniningil ako kahit very minimal. Okay, para bigyan naman ng kahit anong value. Para naman 'di ba? Pag wala kasing value, hindi 'di ba? Binabaliwala. Ay, char. Okay. Pa-happy birthday raw kay Arshel Marsh po. Oh, wow. Ginawa akong taga. Okay. CD, 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 C, 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 B. Guess. C, B. Okay, all right. Okay, ang kukulit nyo ha. All right. Okay, so the answer here is, all right, yung hindi sigurado, ang tama. Okay, it's 1 million.
Okay, saang bansa ka, madam? Andito pa ako sa Pilipinas. Kauuwi ko. Wow, Duralex said Lex. Alright, okay. So dati po siya, it's 500,000 po siya. Okay, 500,000 po siya. Pero nung 2025, ginawa na po siyang 1 million. Okay, ayan. Okay, so ano ba yung ibig sabihin? Lumalabas din po pala yung bank runs, ha? Yan. Bank runs, lumalabas din po to. Okay, so ito yung parang nawawala na yung confidence yung mga tao. So pumupunta po sila doon sa bank and then they want to withdraw their money, their money. Okay, saan mo po ipopost yung Macboard, ma'am? Sa aking Blue App. So message lang po kayo sa Blue App, papapasukin ko po kayo sa GC. Binago na. Uy, hindi ko alam. Okay. Uy, binago niya pala, hindi ko alam eh. O, diba? Okay. Yes po, free Macboard. Okay. Yan. So, ano pa ba yung ibig sabihin? Explain ko lang ha, kasi baka ito yung tanong next time. Okay. So, ano pa ba yung meaning yung sabihin na, ibig sabihin ng deposit insurance? Okay. So, ibig sabihin, yung cap niya is 1 million. Okay. So, for example, ang deposit mo ay 500,000, tapos nagkaroon ng bank run or bank closure, ang makukuha mo ba ay 1 million? Hindi. Okay? Hindi 1 million. 500,000 lang. Okay? Pero halimbawa ang pera mo ay 2 million, okay, and then nagkaroon ng bank run, nagkaroon ng bank closures, ang makukuha mo lang ay 1 million. Okay, yon 1 million lang. Okay, yun yung ano. Alright. Alright, may bayad po ba doon? Wala po. Wala muna ngayon. Wala. Okay, yan. Libre po talaga. Aking live nga libre, di ba? Okay, ayan. Dami nang nagme-message. Okay. Alright, number 15, a set of glassware cost 160 pesos. If its price is increased by 10%, what will be its new price? A, 176, B, 196, C, 266, and D, 276. Paano pag malaki? 1 million pa rin balik, ma'am? Yes po. Yes. Yan. Marami pa ba lumalabas sa exam ng mga first po? Guys, actually ha, mula nung nag-exam ako noong June 2025, hanggang ngayon, wala talagang makakapag predict kung ano yung lalabas. Okay yan. Hindi namin ma-predict kasi minsan ang hirap ng Prof Ed, tapos yung ang dali ng Gen Ed, minsan naman ang hirap din ng Gen Ed. Noong June 2025, ang hirap ng Gen Ed namin. Alright. Alright. Very good. Yeah, so this is, yan. So, it is just a matter of, alam ko napaka-easy to pero dinagdag ko. Okay? Kasi gusto ko lang malaman nyo, alright, in case meron kayong, dyscalculia, okay, pag gumagamit tayo ng percentage, okay, is you move you move 2 decimal points, okay? 2 points, okay? To the left. Okay, yan. To the left ba yan? Or sorry, may problema ako sa left and right ko. Basta pag ganon. Okay, so for example, 10%, okay, from 0, 1, 2. Okay, so 0.1. So for example, 160 times 0.1. Ganon. Okay, yung 100% naman, i-move mo naman from 0, 1, 2, 1 yon. Okay, yan. So, wag niyong kalimutan kasi marami pa rin may dyslexia sa atin. Okay, very good kayo dyan. Number 16, a fire alarm, ang daming nagkamali dito last time. A fire alarm sounds during class hours. Which instruction should the principal give to ensure an orderly evacuation? A, keep calm and proceed quietly. B, contact your parents immediately. C, leave your belongings and walk quickly down the stairs, and dismiss your classes immediately. Yung mga nagme-message po sa akin, mamaya po ha, tapusin ko lang yung aking live. Rena Flores, 10% is 0.10. Tama. Okay, kasi alam nyo guys, kahit yung parang napaka-easy sa iba, yung iba is hindi pa nila alam. Kasi sa dami kasi ng rene-review natin. Okay, so we just have to remind them. Okay, okay, A at saka D. Sabi niya, to ensure an orderly evacuation. Okay. Alright, kahit pa paano. Yan. So, free Macboards po tayo. Paki-support na rin nyo ako. I-ano nyo ako sa Red App. Okay, yan. And i-follow nyo na rin ako dito. Okay, for support. Okay, alright. Tama. Okay, very good. Okay, so, last time may nabudol sa, ilagay nyo yung number, guys, please. Alright, kalma lang. Okay, so the answer here is letter A. Okay, may nabudol na letter C last time. Kasi nga, nga naman, leave your belongings and walk quickly down the stairs. Okay, so it is nga naman
how do you call that? It is a command na related doon sa paspasang evacuation. Pero kasi pag sinabi mo kasing walk quickly down the stairs, 'di ba? Magkakaroon sila ng stampede, okay? Kaya dapat keep calm and proceed quietly. Okay, dito sa dismiss your classes immediately, parang this is not even related, okay? Although sabi mo, "Oy, dismiss mo na agad 'yan," pero you are not giving a clear instruction naman po for evacuation. Okay? Yung letter D, okay? Dun sa nabudol sa letter D, ha? Yan. All right, number 17, which word in the quotation does not require a change in pitch to express confidence? Okay? So, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. A, am, B, captain, C, master, and D, fate. Ganun pa din po. Gurography pa din po. Gurography pa din po tayo. All right, again, which word in the quotation does not require a change in pitch to express confidence? I am the master of my fate. I am the captain of my soul. A, am. B, captain. C, master. And D, fate. Okay, lagyan niyo po yung number. Number 17 na po tayo. Okay, number 17. Okay, fate, sabi niya. Okay. So, di ba, how do we express our confidence, okay? Pag ano, sa pagde-deliver ng speech, okay? Pag nagsasalita ka, okay? That is, when to stress or hindi stress, okay? Kasi pinapakita mo yung ano mo yung competitiveness mo. Okay, yan. Alright, ganito din yung sagot nung last time. Puro D. Bakit lumalabas ba to guys sa sa Macboard? Bakit puro D yung sagot nyo? A, maiba naman. Okay, so the answer here is letter A. Okay? Alright, letter A. Alright, so ang malapit na nakita ko about sa pag-stress or not, okay? Ayan, okay, is this one. Alright, so it is about content words at saka function words, okay? So yung content words, pag nagsasalita tayo, ito yung mga ini-stress natin. Kaya yan, pag in-stress natin, ang ibig niya sabihin is ito yung in higher pitch or yung dinidiin natin or longer or louder, okay? Yan. So ano usually ang mga content words? Ito, nouns, main verbs, adjective, WH words, adverbs, negation, possessive. Okay, ito yung natin. Okay, so bakit natin ini-stress? Kasi para mas maintindihan nila at alam nila kung ano yung pinupunto natin. Alright? Tama ipinaglaban ko. Alright, okay. At least tama yung pinaglaban mo dito, di ba? Kasi laging mali yung pinaglalaban mo, no? Alright. Yung function words naman, ito yung mga linilink lang. Okay, hindi lang pala linking verbs. Okay? These are, mga words na nagli-link lang siya. Okay? Kumbaga, glue. Sabi nga nila, grammatical glue. Okay, so for example, linking verbs, preposition, it on, mga ganun, determiners, helping verbs, conjunctions, most pronouns. Okay, and then the verb be. Okay, yan. So, pag sinabi nating function words, paulit natin, ito yung mga nagko-connect ng mga words. Okay, yan. Okay, so sabi nga, linking verb. Yung am po kasi ay linking verb. Okay. Number 18. The idiomatic expression white lies refers to blank. A, lies written on white paper. B, harmless or excusable lies. C, lies that are not true. D, lies that are always acceptable. Okay, so again, the idiomatic expression white lies refers to A, lies written on white paper. B, harmless or excusable lies. C, lies that are not true. And D, lies that are always acceptable. Anong sagot sa number 17? It's am po. Am po yung sagot. Okay? Kasi nga po, ang am ay isang function word. Okay, yan. Di bale, pag pag gusto nyo i-screenshot tong mga nagagawa kong mga infographics, kasi hindi ako nagpapakahirap para lang okay, napaka-importante to. Pwede nyo balikan sa YouTube and then i-screenshot nyo. Alright. Alright, ang galing-galing nyo. Akala ko may mabudol dun sa letter C. Actually, pinalitan ko yung letter C doon. Okay, yan. So, lies that are not true, di ba? Bakit may lies ba na hindi true? Okay, so tama po kayo dyan. Okay, so it is harmless or excusable lies. Okay, yan.
Ano yung pangalan sa YT? Yun pa rin, Gurography pa din po. Yun po, oh, Gurography Free Let Review Hub. Okay. Alright, so tingnan natin. There are four types of lies pala. Okay, so actually, ngayon ko lang nalaman to. Alright. Okay, so white lie, tapos na po yon. Sabi nga po na altruistic daw po yung white lie kasi ayaw mo pong makasakit. Kaya nagwa-white lie ka. Okay, yung pala yun. Altruistic pa pala yun. Okay? So for example, you are telling your friend na okay naman yung ano, yung haircut niya. Maganda ba yung haircut? Oh, maganda na. Maganda ba ako? Oh, maganda naman. Maganda. Oh, 'di ba? All right, ang gray naman, okay? Yung gray line naman, okay, is of course, isinasaalang-alang mo din kasi yung pakiramdam ng iba at saka yung sarili mo din. Isinasaalang-alang mo lang din yung ano, partner na kayo ni Sir Melvin pampatulog. Ay, right. Okay, ma'am, may major. Soksay lang po yung aking major ship. Okay, yan. So again, yung shades of gray. Okay, alam. Right. Okay, 50 shades of gray. Okay, so gray lie is gusto mong tulungan yung sarili mo at saka yung iba. Okay, so yung example mo, an example ko dito is you are lying to help your friend na hindi siya maano sa trouble, okay? Pero nag-expect ka din na, oh, kasi tutulungan din niya ako sa next time. Ayan, yung gray lie. Okay, black lie, ito yung napaka-selfish. Okay, so naglalay ka kasi gusto mong mag-gain. Alright, so for example, ano ka, yung fake it till you make it. Ganon. Okay, so for example, nagpapa-interview ka, no? Tapos sabi mo, marunong ka bang ano, gumawa ng ano, PPT, na ano, may mga ganito, ganito. Tapos hindi ka marunong. Tapos sabi mo, oh, marunong ako. Okay? That is black lie. Okay? Alright? And love team sila. Alright. Oh my God. Okay. So, red line naman po yan. Oh, ito naman yung red lights. Blood red. Okay, yan. So, ito yung gusto mong makapanakit. Okay, wala kang pakialam kung masasaktan ka. Basta makapanakit ka. Okay, basta makaganti ka. Okay, yan. Alright. Yun ang meaning ng red lie. Alright. Okay, number 19. Ruel is a student who wants to change the color of the tabletop he's working on. What process should he do? A bleaching, B staining, C sanding, and D blending. Okay, so again, Ruel is a student who wants to change the color of the tabletop he's working on. Tami, wag ka namang istorbo dyan. What process should he do? Nakita niyo ba yung pusa ko? Ayun siya. Oh. Ayan. Ayan. Nakikinood kasi yan pag ano. All right. A bleaching bee staining. All right. C sanding. Okay. And D blending. Okay. So B. Ayan si Sir Kenneth. Ito yung ba si Sir Kenneth namin sa GC na makulit na laging nagta-typo error? Okay, B-A-A-A-A. Aha. Okay, 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 okay. Alright, so nakakaano nga naman yung ano. Pero yung bleaching ba guys, nag-change yung colors? Or winawala yung color? Okay, so the answer here is staining. Okay, staining po yan. Alright, staining po yan. Okay, so tingnan natin. Ito yung, ang ano pala, sa wood finishing pala yon. Okay, ito. Alright, so sanding, ano ba yung sa Tagalog yung sanding? Liha. Alam niyo po yung liha? Liha kasi sa amin. Yan, ito yung liniliha mo muna. Okay, then cleaning. Of course, linilinisan mo muna. Okay, conditioning. Okay, gumagamit tayo ng wood conditioning, wood conditioner dito. Staining, ito yung gusto mong palitan yung kulay. Okay, yun po yung meaning ng staining. Okay, kung wala pa yung staining is coloring po. Okay, yan. So, sealing, seal, naglalagay tayo ng sealant. Okay? Ano po, papel de liha, tama. Okay, sa bleach ma'am, pag hair color change. Ang, di ba ang ano, yung bleaching kasi is gusto mong maalis yung kulay. Yun po yung bleaching, di ba? Kasi kasi nga usually sa hair is binibleach mo kasi gusto mong gusto mong palitan ng kulay, di ba? Para ma-achieve mo yung kulay, dapat maging neutral siya. That's why binibleach natin. Although yung bleach kasi so parang maganda na itself, ano? Alright. Okay, and then applying finish, sanding. Okay, yan. So sanding ulit pa po tayo dito and then final buffing or polishing. Okay, ano pong major to? Gen Ed po tayo.
Okay, Gen Ed. Number 20, a source of capital by which funds are generated by way of pledging a designated property as security or collateral. A, bonds. B, credit. C, capital equipment. And D, mortgage. Kaya akalain nyo, lumabas to sa Gen Ed talaga. Parang pang majorship na pala. Wala palang blending. Ang ano? Ay, Diyos ko, yung pinili mo talaga, wala pa talaga doon, ano? Wala palang blending. Hindi ko napansin yon. Okay. Wala palang blending. Alright. D. O, ba't may sumagot ng F? Okay. Alright. Okay. Uy, dati, ang dami nagkamali dito, ah. Alright. Okay, so the answer, oy, very good kayo dyan. Okay, very good kayo dyan. Alright, so the answer is, alright, so last time maraming nagkamali. Ang pinili po nila dun ay credit. Okay. So, how po yan? As in free? Yes po, it's free. Hindi ba kayo naniniwala? Okay, free. Okay, so pinamis ko naman sa sarili ko. Okay, so because sabi ko sa sarili ko, pag mag-top ako, magbigay ako ng free. Okay, so it's been 1 year. Free. Okay, 1 year. So, tama na siguro yon, ano? Ayan. Pero I will continue naman na mag-free live siguro next season. Okay, alright. So, ang hinahanap po kasi dyan ay, nga, loan pa rin yon. Okay, umuutang ka. Credit pa rin nga naman yon. Pero kasi, ang credit kasi is very broad yung term. Okay, yan. Very broad yung term na credit. Okay, ang credit kasi pwedeng kahit ano yung collateral mo, 'di ba? So, hindi po, ngayon po is meron po tayong free Macboards. Mag-message lang po kayo sa Blue App. Okay, congratulations po. Thank you. All right. So again, pag credit po is kahit ano yung i-collateral mo, 'di ba? Pwedeng bahay mo, okay? Pwedeng car mo, okay? Pwedeng land. All right. Ito pong mortgage kasi is uutangin mo pero ang collateral mo ay property. Okay, usually sa US, di ba, is bahay. Yan. Kaya di ba sinasabi nila na, I have a mortgage. O yan. Or i-restructure mo yung mortgage mo. Parang ganon. Okay. Hanggang sa exam natin, may free Macboards po tayo. Mag-message lang po kayo. Alright, ito, ay, bakit? Hindi pala ano. Okay, so iano lang natin to ha. Yan, kasi lumabas sa mga sa Soksay ito. Lumabas sa Soksay. So explainan natin. Okay, ito yung bonds naman. Ito naman yung, halimbawa, investor ka, di ba? Investor ka, may pera ka. Ito yung ipapautang mo. It's either sa corporation or company or government. Tapos, nakakakuha ka ng interest, ng inang interest yan. Okay, yan. I-compare mo doon sa sa stock. Okay, lumalabas din po kasi yung stock. Yung stock naman po is bibili ka, okay, ng mga stock. Okay, and then nakakakuha ka ng pera doon. Okay, pag kumita, okay, pag natalo ka, talo. Okay, pero yung bonds po kasi is parang mas maganda pala yung bonds kasi talagang kumukuha ka ng interest. Okay? Yan, matalo, whatever man, okay, kailangan magbayad pa rin yung umutang sa'yo. Alright, yung capital equipment naman, okay, yung capital po kasi, ito yung kailangan natin, okay, to produce goods, okay? Kaya nga po yung pera ay hindi kapital. Okay, yan. In a strict sense, ang pera ay hindi kapital. Ang capital is ito yung ginagamit natin to produce goods. Kaya nga may human capital. Okay? Yung human capital, yung mga tao. Okay? So, ang capital equipment naman, alright, ito yung mga equipment na meron ka, okay, to produce goods. Okay? Ang example niya ay machinery, vehicles, tools. Alright. Okay. Alright. Alright, ayan. So that's the end of our live for tonight. Okay, so bukas social science po yung aking live. Okay, dapat kahapon po yung aking live ng social science. Pero hindi po gumana yung yung ating smart Okay, yun. So magla-live po ako bukas. So pwede i-share ko po yun 15 points out of 40. Okay, bitin late ako. Ba't ka kasi late, Sir Kenneth? Ha? Alright, so agyaman salamat kaayo. Thank you, syukran, and salamat idayu anamin. What time po sa Soksay? 9 o'clock po, okay? Syukran, ma'am. Syukran din po, syukran. Okay, so 9 p.m. po tayo Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Nag-live lang po ako ngayon kasi ito yung hindi ko
na-record, okay? Dahil na nga sa signal. Kaya i-live ko po ngayon. Kay bukas po, dapat wala din po akong live, pero i-live ko po yung Soksay kasi hindi nga rin po gumana kahapon yan. So, sa mga naka-enroll, nakakahiya kasi. Alright? Ayan, baligya, salamat. Alright, yan, sa message po kayo sa Blue App and then ipapapasok ko po kayo sa ating GC kung saan free po yung Macboard. May pa-top 10 pa ako. Yan. May pa-top 10 pa ako guys sa sa ating ano, Macboard. Okay? So salamat po. Thank you.